Kamusta mga ka-daily? Alam nyo ba na ang pagyaman ay hindi lang tungkol sa kung gaano ka katanalino sa math o kung gaano kalaki ang sahod mo buwan-buwan? Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 pinakamahalagang aral mula sa sikat na librong The Psychology of Money ni Morgan Housel. Pero gagawin nating swak sa buhay nating mga Pilipino. Pag-uusapan natin ang mga maling mindset na pumipigil sa atin at ang mga praktikal na paraan para tunay na guminhawa ang buhay. Siguraduhin na panoorin mo ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi, tatalakayin natin ang pinaka-importanting information at aral na magbabago sa tingin mo sa pera habang buhay. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito. Dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang pagyaman ay mentalidad, hindi talino. Ang unang aral ay tungkol sa katotohanan na ang pagyaman ay hindi nakadepende sa kung gaano ka katalino sa math o kung gaano karami ang alam mo tungkol sa stock market, kundi ito ay tungkol sa iyong ugali o behavior. Isipin mo ito, marami tayong kilala na sobrang tatalino, mga board passers, mga cum laude or mga manager sa malalaking kumpanya, pero pagdating sa dulo ng buwan, zero balance pa rin ang bank account at baon pa sa utang. Sa kabilang banda, may mga kwento tayo ng mga simpleng empleyado, mga janitor, o mga small-time vendors na paglipas ng ilang dekada ay nagulat ang lahat dahil may milyon-milyon na palang ipon at nakabili na ng sariling bahay at lupa. Ito ang tinatawag ni Morgan Housel na gap sa pagitan ng financial intelligence at financial behavior. Sa ating kultura, madalas nating iniisip na ang pera ay laro ng mga nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ang totoo, ang pera ay laro ng disiplina. Isang klasikong halimbawa na binanggit sa libro ay ang kwento ni Ronald Read, isang gasoline station attendant at janitor sa Amerika na namatay na may wealth na aabot sa $8 million. Paano niya nagawa iyon? Hindi siya nanalo sa loto at hindi rin siya genius sa investments. Ang ginawa niya lang ay mag-ipon ng maliliit na halaga at hinayaan niyang lumago ang pera niya sa loob ng maraming taon. Ikinumpara siya kay Richard Foscone, isang Harvard-educated executive na sobrang yaman, pero dahil sa sobrang yabang at maling desisyon sa lifestyle, nauwi sa bankruptcy ang buhay niya. Ang aral dito para sa ating mga Filipino ay huwag mong maliitin ang kakayahan mong yumaman kahit simple lang ang trabaho mo ngayon. Hindi mo kailangan ng master's degree para matutong mag-ipon. Ang kailangan mo ay ang kontrolin ang iyong emotion kapag hawak mo na ang sahod mo. Ang isa sa pinakamalaking kalaban nating mga Pinoy ay ang tinatawag na lifestyle creep. Ito yung sitwasyon na habang tumataas ang kinikita natin, tumataas din ang level ng gastos natin. Halimbawa, noong starting salary mo pa lang ay 10,000 pesos, nakakasurvive ka naman sa simpleng kainan. Pero, nung naging 30,000 pesos na ang sahod mo, bigla mong naramdaman na kailangan mo na ng pinakabagong iPhone o kaya ay kailangan mo nang kumain sa mga mamahaling coffee shop araw-araw. Ang mindset na ito ang pumipigil sa atin na makaipon. Ang tunay na yaman ay hindi yung nakikita ng mga kapitbahay mo o ng mga friends mo sa Facebook. Ang tunay na yaman ay ang pera na hindi mo ginastos. Sinasabi sa Psychology of Money na ang yaman ay ang mga opsyon na meron ka sa hinaharap dahil pinili mong huwag bumili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan ngayon. Para maging practical tayo, heto ang specific actionable guide na pwede mong gawin simula ngayong araw. Una, kilalanin mo ang iyong triggers. Bakit ka ba gumagastos? Dahil ba kailangan mo ang gamit? O dahil gusto mo lang makipagsabayan sa trend? Subukan mong i-apply ang cooling period rule. Kapag may nakita kang bagay na gusto mong bilhin na lagpas sa 2,000 pesos ang halaga, huwag mo itong bilhin agad. Maghintay ka ng 48 hours. Sa loob ng 2 araw na iyon,
Mawawala ang hype at ang bugso ng damdamin mo. Mas makakapag-isip ka na kung kailangan mo ba talaga iyon o bugso lang ng damdamin. Pangalawa, huwag mong gawing personality ang pagiging magastos. Maraming Pinoy ang gustong magmukhang mayaman kaysa sa maging tunay na mayaman. Mas mahalaga na may peace of mind ka kapag tiningnan mo ang bank account mo kaysa sa maraming likes ang post mo, habang baon ka naman sa credit card debt. Ang pagyaman ay parang pag-diet. Kahit alam mo ang lahat ng science tungkol sa calories, kung hindi mo kayang kontrolin ang pagkain mo, hindi ka papayat, ganun din sa pera. Kahit panoorin mo ang lahat ng video tungkol sa stock market, kung hindi mo kayang kontrolin ang kamay mo sa pag-checkout sa Shopee o Lazada, hindi ka talaga uusad. Ang mindset shift na kailangan mo ay ang pagtanggap na ang financial success ay soft skill. Ang iyong kakayahan na maghintay, ang iyong humility na huwag magyabang, at ang iyong pasensya na palaguin ang pera mo ang tunay na magdadala sa iyo sa tagumpay. Tandaan mo, ang pera ay hindi lang math. Ito ay psychology. Ang iyong emotion ang nagpapatakbo ng iyong pitaka. Kaya bago mo pag-aralan ang mga graphs at numbers, pag-aralan mo muna ang sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo, sino ba ang pinapatunayan ko kapag bumibili ako ng mga bagay? Kung ang sagot ay ang ibang tao, laging mauubos ang pera mo. Pero kung ang layunin mo ay ang seguridad ng pamilya mo at ang iyong kalayaan sa hinaharap, doon magsisimulang magbago ang takbo ng iyong buhay, pinansyal. Sa susunod na makahawak ka ng pera, isipin mo na bawat piso ay isang tool para sa iyong freedom. Ang bawat desisyon mo na huwag gumastos nang hindi kailangan ay isang hakbang palapit sa buhay na hindi mo na kailangang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente o tuition ng anak mo. Ang disiplina sa pag-uugali ang pinaka-epektibong investment na magagawa mo para sa sarili mo. Hindi ito madali dahil ang mundo natin ngayon ay idinisenyo para gastusin natin ang lahat ng meron tayo, pero kung mapagtatagumpayan mo ang sarili mong psychology, ikaw ay nasa tamang landas na patungo sa tunay na pag-unlad. Aral number 2. Luck versus risk. Huwag masyadong mapanghusga. Sa ikalawang aral na ito, hihimayin natin ang isa sa pinakamahirap tanggapin na katotohanan pagdating sa usapang pera, at ito ay ang papel ng luck at risk. Sa ating kulturang Pinoy, madalas nating marinig ang salitang swerte o kaya naman ay malas. Kapag may nakita tayong kakilala na biglang yumaman o nagtagumpay ang negosyo, ang unang sasabihin natin ay ang swerte naman niya. Pero kapag tayo naman ang nalugi o nagkaproblema sa pera, sasabihin natin na minalas lang talaga tayo. Ayon kay Morgan Housel sa Psychology of Money, ang luck at risk ay magkapatid. Pareho silang puwersa na nasa labas ng iyong kontrol, pero may malaking epekto sa kinalabasan ng iyong buhay, pinansyal. Ang problema nating mga tao, masyado nating binibigyan ng credit ang ating sarili kapag nananalo tayo, at masyado nating sinisisi ang sitwasyon kapag tayo ay natatalo. Isipin mo ito, sa dami ng tao sa Pilipinas na sumusubok mag-business, bakit may mga nagtatagumpay at may mga bumabagsak kahit pareho naman silang masipag? Dito pumapasok ang luck. Hindi ito ibig sabihin na wala kang ginawa, pero ibig sabihin nito ay may mga sirkumstansya na pabor sa iyo na hindi mo kontrolado. Maaring tamang timing ang pagbubukas mo ng milk tea shop bago pa man ito sumikat, o kaya naman ay may nakilala kang tamang supplier sa tamang pagkakataon. Sa kabilang banda, ang risk naman ay ang kabaligtaran. Pwede kang gumawa ng lahat ng tamang research, kumuha ng tamang pwesto, at magkaroon ng magandang produkto, pero biglang nagkaroon ng pandemic o kaya ay nagkaroon ng road construction sa tapat ng pwesto mo. Iyon ay risk. Ang aral dito ay huwag kang masyadong maging mapanghusga sa ibang tao at maging sa sarili mo. Ang practical na guide dito para sa ating mga kababayan ay ang pag-iwas sa tinatawag na extreme examples. Madalas tayong manood ng mga vlogs ng mga taong yumaman sa loob lang ng isang gabi
O kaya ay mga taong nag-all-in sa isang investment at naging milyonaryo agad. Ang tawag doon ay outliers. Sila yung mga taong sobrang swerte na hindi mo dapat gawing basehan ng iyong sariling diskarte. Kapag nakakita ka ng ganoong kwento, huwag mong isipin na iyon na ang standard. Ang dapat mong hanapin ay ang mga patterns. Ano ba ang mga habit na ginagawa ng maraming tao na dahan-dahang umaasenso? Mas ligtas na gayahin ang taong nag-iipon ng 10% ng sahod niya buwan-buwan kaysa gayahin ang taong tumama sa sugal o mabilisang kumita sa isang risky na scheme. Ang swerte ay hindi mo kontrolado, kaya huwag kang umasa doon bilang iyong main strategy. Dapat din nating matutunan na maging humble kapag tayo ay nasa taas at maging mapagpatawad sa sarili kapag tayo ay nasa baba. Kapag maganda ang takbo ng iyong career or negosyo, huwag mong isipin na dahil lang iyon sa galing mo. Isipin mo na may bahagi doon na swerte, kaya dapat ay magtabi ka ng sobra para sa panahong hindi na ganito kaganda ang takbo ng mundo. Ito ang tinatawag na margin of safety. Sa Pilipinas, ang buhay ay parang gulong. Kaya habang nasa itaas ka, siguraduhin mong nakahanda ka sa pagbaba. At kapag naman nagkamali ka sa isang investment o nalugi ang iyong maliit na tindahan, huwag mong ubusin ang oras mo sa pagsisisi. Suriin mo kung mali ba ang desisyon mo o sadyang minalas lang ang pagkakataon. Kung ang desisyon mo ay tama base sa impormasyon na mayroon ka noon pero hindi lang pumabor ang resulta, huwag kang mawalan ng pag-asa. Isang specific actionable step para sa iyo ay ang paggawa ng iyong personal financial review. Tignan mo ang iyong mga past financial decisions. Alin doon ang nagtagumpay dahil sa iyong sariling sikap at disiplina at alin doon ang nagtagumpay dahil lang sa timing o swerte. Gayon din sa iyong mga talo. Sa pamamagitan nito, mas magiging realistic ang tingin mo sa pera. Imbes na maghanap ng magic formula para yumaman, mas mag-focus ka sa pagbawas ng risk. Halimbawa, imbes na ilagay ang lahat ng ipon mo sa isang high-risk na business na inalok ng kaibigan mo, mag-iwan ka ng emergency fund na hindi mo gagalawin kahit anong mangyari. Iyan ang pag-control sa risk. Hindi natin mapipigilan ng malas, pero pwede nating siguraduhin na kapag dumating ang malas, hindi tayo tuluyang babagsak. Ang pag-unawa sa luck at risk ay nagbibigay sa atin ng kalmado na isip. Hindi ka na maiinggit sa mga nakikita mo sa social media dahil alam mong may mga factors doon na hindi mo nakikita. Mas magiging focus ka sa sarili mong journey. Ang mahalaga ay ang consistency mo sa paggawa ng mga maliliit na tamang desisyon araw-araw. Ang yaman na bunga ng swerte ay madaling mawala, pero ang yaman na bunga ng tamang pag-manage sa risk at disiplina ay ang yaman na mananatili sa iyo. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perfect. Kailangan mo lang maging handa para sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag tinanggap mo na ang mundo ay unpredictable, mas magiging maingat ka at mas magiging matalino sa bawat pisong hawak mo. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagkakaroon ng insurance o kaya ay sari-saring source ng income. Huwag mong ilagay ang lahat ng itlog mo sa isang basket. Sa diskarte nating mga Pinoy, ito yung tinatawag na backup plan. Kapag may backup plan ka, hindi ka takot sa risk dahil alam mong hindi ka mawawalan ng lahat. Ang pagkilala sa luck at risk ay ang simula ng tunay na financial maturity. Hindi ito tungkol sa pagiging negatibo, kundi tungkol sa pagiging handa sa realidad ng buhay. Sa huli, ang layunin natin ay hindi lang ang kumita ng malaki, kundi ang manatiling nakatayo kahit anong bagyo ang dumating sa ating buhay pinansyal. Aral number 3, ang kapangyarihan ng never enough. Sa ikatlong aral na ito, tatalakayin natin ang isa sa pinakamahirap na limitasyon na dapat nating matutunan bilang mga Pinoy. At ito ay ang konsepto ng never enough or ang pag-alam kung kailan ka dapat tumigil. Sa ating lipunan, lalo na sa panahon ng social media, napakadaling mahulog sa trap ng palaging paghahambing ng ating buhay sa iba. Nakita mo yung batchmate mo na nakabili ng bagong SUV.
Kaya mararamdaman mo na kailangan mo na ring magpalit ng sasakyan kahit maayos pa naman ang gamit mo. Nakita mo yung pinsan mo na nagbakasyon sa Japan or Europe, kaya kahit wala sa budget, gagamit ka ng credit card para lang makasabay sa uso. Ayon kay Morgan Housel, ang pinakamahirap na financial skill na dapat matutunan ng isang tao ay ang pagpigil sa paggalaw ng iyong goalposts. Ibig sabihin nito, habang umaangat ang iyong kita, huwag mong hayaan na laging tumaas din ang iyong mga kagustuhan. Ang problema kasi, kapag ang basehan ng iyong kaligayahan ay ang pagiging mas nakakaangat sa ibang tao, hinding-hindi ka mananalo. Lagi at laging may taong mas mayaman sa iyo, mas maganda ang bahay, o mas malaki ang sahod. Kung ang goal mo ay palaging maging number 1 sa paningin ng iba, para kang tumatakbo sa isang treadmill na walang katapusan. Mapapagod ka lang, pero hindi ka uusad. Sa Pilipinas, madalas tayong magkaroon ng kaisipan na kailangang ipakita ang tagumpay sa pamamagitan ng material na bagay para hindi tayo maliitin ng ating mga kamag-anak o kapitbahay. Pero ang totoo, ang paghahabol sa status na ito ang mabilis na pumapatay sa iyong financial future. Ang enough ay hindi ibig sabihin na maging mediocre ka o mawalan ng ambisyon. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtanggap na may mga bagay na hindi katumbas ng anumang halaga ng pera. Isipin mo ang iyong reputation, ang iyong kalayaan, ang iyong pamilya, at ang iyong peace of mind. Ito ang mga bagay na hinding-hindi mo dapat isugal para sa perang hindi mo naman talaga kailangan. Marami tayong naririnig na kwento ng mga negosyante o politiko na dahil sa sobrang kasakiman ay nasangkot sa korupsyon o scam. Bakit nila ginawa iyon kahit milyonaryo na sila? Dahil wala silang sense ng enough. Akala nila ang dagdag na pera ay magbibigay ng dagdag na saya, pero ang kapalit naman ay ang kanilang dangal o ang posibilidad na mabilanggo. Para sa ating mga ordinaryong Filipino, ang aral na ito ay paalala na huwag nating ubusin ang ating oras sa pagtatrabaho ng sobra-sobra hanggang sa mapabayaan na natin ang ating kalusugan o ang paglaki ng ating mga anak para lang makabili ng mga luho na pampayabang lang naman. Heto ang isang specific actionable guide para mahanap mo ang iyong sariling point of enough. Gumawa ka ng listahan ng iyong non-negotiables. Ano ba yung halaga ng pera na kailangan mo para mabuhay ng komportable, makakain ng masarap, at makapag-ipon para sa kinabukasan? Kapag naabot mo na ang level na iyon, matuto kang magpasalamat at mag-focus sa pag-enjoy sa buhay, imbes na maghanap agad ng susunod na bibilhin. Isang practical na paraan ay ang pag-iwas sa lifestyle inflation. Halimbawa, kung nakakuha ka ng promotion at nadagdagan ang sahod mo ng 5,000 pesos, huwag mong i-upgrade agad ang iyong internet plan o kumuha ng bagong hulugang motor. I-maintain mo lang ang dating gastos at ang dagdag na kita ay itabi mo para sa iyong investment. Ang disiplinang ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na yaman sa hinaharap. Isa pang mahalagang aspeto ng never enough ay ang usapin ng utang na loob sa pamilya. Bilang mga Pinoy, obligasyon nating tumulong, pero kailangang may hangganan din ito. May mga tao na kahit hirap na sa sariling budget ay pilit pa ring nagbibigay sa lahat ng humihingi dahil sa takot na mapagsabihan ng masama. Ang pag-alam sa iyong enough ay nangangahulugan din ng pag-set ng boundaries. Hindi mo matutulungan ng iba kung ikaw mismo ay lulubog sa utang. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay ang pagsisiguro na hindi ka magiging pabigat sa kanila pagdating ng araw dahil pinangalagaan mo ang iyong sariling finances. Huwag mong isugal ang iyong retirement fund para lang sa panandaliang hiling ng ibang tao na kaya naman nilang pagtrabahuhan. Sa huli, ang pinakamahalagang kasanayan ay ang pagiging kontento pero may direksyon. Ang pera ay isang tool lamang para mapaganda ang buhay. Hindi ito ang mismong buhay. Kapag alam mo na ang iyong enough, magkakaroon ka ng kapangyarihan na sabihin ang salitang no sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Hindi ka na mai-stress kung luma na ang cellphone mo habang ang iba ay naka-latest model.
Magkakaroon ka ng kalmado na puso dahil alam mong ang yaman mo ay hindi nakadepende sa validation ng ibang tao. Ang tunay na panalo sa buhay ay ang pagkakaroon ng kontrol sa iyong sariling kagustuhan. Tandaan, ang taong pinakamayaman sa mundo ay hindi ang may pinakamaraming pera, kundi ang taong pinakakaunti ang kailangan para maging masaya. Aral number 4. Confounding Compounding. Ang magic ng oras. Sa ika-4 na aral na ito, pag-uusapan natin ang itinuturing na eighth wonder of the world ayon kay Albert Einstein. At ito ay ang confounding compounding. Sa madaling salita, ito ang kapangyarihan ng maliliit na bagay na nagpapatong-patong sa loob ng mahabang panahon hanggang sa maging higante ang resulta. Bilang mga Pinoy, sanay tayo sa konsepto ng isang kahig, isang tuka, o kaya naman ay yung gusto nating mabilisan ang resulta. Gusto natin kapag nag-invest tayo ngayon, bukas ay doble na ang pera natin. Pero ang katotohanan sa psychology of money, ang pinakamalaking yaman ay hindi galing mo sa pagpili ng stocks, kundi sa haba ng pasensya mo na hayaan lang ang pera mo na lumago ng kusa. Isipin mo ang kwento ni Warren Buffett. Maraming tao ang sumusubok gayahin ang diskarte niya sa pagpili ng kumpanya, pero nakakalimutan nila ang pinakamahalagang detalye. Nagsimula siyang mag-invest noong siya ay 10 years old pa lang. Mahigit 80 years na siyang nag-i-invest. Ang bulto ng kanyang yaman na mahigit $84 billion ay nakuha niya lamang matapos ang kanyang 50th birthday. Ibig sabihin, ang sikreto niya ay hindi lang talino, kundi oras. Sa ating konteksto sa Pilipinas, madalas tayong mainip. Kapag nag-open tayo ng Pag-ibig MP2 o kaya ay bumili ng shares sa isang kumpanya, pagkalipas ng 3 buwan at nakita nating maliit lang ang dibidendo, gusto na nating i-withdraw at gastusin na lang. Ang maling mindset na ito ang pumapatay sa magic ng compounding. Ang compounding ay parang pagtatanim ng puno ng mangga. Sa unang ilang taon, wala kang makikitang bunga. Mukha lang siyang maliit na halaman na kailangan mong diligan araw-araw nang walang nakukuha. Maraming tao ang sumusuko sa stage na ito dahil akala nila ay walang nangyayari. Pero kapag lumampas na ang puno sa critical point, bigla na lang itong lalaki at magbubunga ng napakarami na hindi mo na kayang ubusin. Ganoon din ang pera. Ang hirap ay nasa simula, pero ang sarap ay nasa dulo. Ang kailangan mo lang gawin ay huwag i-interrupt ang proseso. Huwag mong kuhanin ang iyong investment dahil lang sa gusto mong bumili ng bagong sapatos o dahil naiinip ka na. Heto ang isang specific actionable guide para sa iyo na English words ang numbers para madaling maintindihan. Kung magsisimula kang magtabi ng 1,000 pesos buwan-buwan sa isang investment na may 10% annual return simula nung ikaw ay 20 years old, pagdating mo ng 60 years old, ang pera mo ay aabot sa mahigit 6 million pesos. Pero kung maghihintay ka pa at magsisimula lang sa edad na 30 years old, kahit doblehin mo pa ang ihuhulog mo at gawin mong 2,000 pesos monthly, pagdating mo ng 60, ang pera mo ay nasa 3 million pesos lang. Nakita mo ang pagkakaiba? Kahit mas malaki ang hinulog mo nung matanda ka na, mas malaki pa rin ang kinita ng taong nagsimula ng maaga kahit maliit lang ang hinulog niya. Ang nawalang 10 years ay hindi kayang bayaran ng kahit anong laki ng pera. Ang practical na paraan para magawa ito sa Pilipinas ay ang pag-automate ng iyong savings. Huwag mong asahan ang iyong willpower o disiplina dahil tao lang tayo at madaling matukso sa sale. Mag-set up ka ng automatic transfer mula sa iyong payroll account papunta sa iyong investment account tuwing kinsenas at katapusan. Isipin mo na lang na tax ito na kailangang bayaran para sa iyong future self. Ang mahalaga ay hindi ang laki ng halaga, kundi ang haba ng panahon na hinahayaan mong gumulong ang iyong pera. Kahit 500 pesos lang iyan sa simula, basta tuloy-tuloy at hindi mo ginagalaw, gagana ang magic ng compounding para sa iyo. Isa pang mahalagang lesson dito ay ang pag-iwas sa get-rich-quick schemes. Bakit maraming Pinoy ang nabibiktima ng mga investment scams?
Dahil nangangako sila ng mabilis na balik ng pera, double your money in 30 days. Ang mga ganitong pangako ay labag sa batas ng compounding. Ang tunay na yaman ay matagal mabuo. Kapag may nag-alok sa iyo ng sobrang bilis na kita, magduda ka na agad. Ang compounding ay boring, matagal, at hindi exciting sa simula. Pero ito ang pinaka-legit na paraan para yumaman. Ang kailangan mo lang ay ang tiwala sa proseso at ang pagpigil sa iyong sarili na pakialaman ang iyong lumalagong ipon. Sa huli, tandaan mo na ang oras ang iyong pinakamahalagang asset, hindi ang pera. Kahit gaano ka pa kagaling magnegosyo, hindi mo mabibili ang oras na lumipas na. Kaya kung ikaw ay nasa iyong 20s or 30s pa lang, napakalaki ng bentahe mo. At kung medyo may edad ka na, ang pinakamagandang oras para magsimula ay ngayon na mismo. Huwag mong hayaang lumipas pa ang isa pang taon na wala kang nasisimulan. Ang bawat araw na naghihintay ka ay isang araw na ninanakawan mo ang iyong sarili ng potensyal na yaman sa hinaharap. Simulan mo sa maliit, panatilihin mong tuloy-tuloy, at hayaan mo ang panahon na gawin ang trabaho para sa iyo. Aral number 5. Getting wealthy versus staying wealthy. Sa ikalimang aral na ito, tatalakayin natin ang isang konsepto na madalas nating mapagpalit. At ito ay ang pagkakaiba ng pagpapayaman or getting wealthy sa pananatiling mayaman or staying wealthy. Maraming Pinoy ang magaling sa diskarte para kumita ng pera. May mga kakilala tayo na sumubok sa networking, nag-abroad o kaya naman ay nagnegosyo at biglang humawak ng malaking halaga. Pero ang mapapansin mo pagkalipas ng ilang taon, back to zero na naman sila. Bakit kaya? Dahil ang skill na kailangan para yumaman ay magkaiba sa skill na kailangan para manatiling mayaman. Ayon kay Morgan Housel, ang pagpapayaman ay nangangailangan ng pagkuha ng risk, pagiging optimistic, at paglabas sa iyong comfort zone. Pero ang pananatiling mayaman ay nangangailangan ng kabaligtaran. Kailangan mo ng humility, kailangan mo ng takot na baka mawala ang lahat, at kailangan mo ng frugality o pagtitipid. Sa ating kultura, kapag nakahawak tayo ng malaking pera, ang mindset natin ay celebration agad. Blowout sa pamilya, upgrade ng gamit, at kung ano-ano pang gastos dahil feeling natin ay hindi na mauubos ang swerte natin. Pero ang katotohanan, ang pera ay parang mailap na ibon. Kapag hindi mo iningatan, lilipad ito palayo. Ang kailangan nating matutunan ay ang survival mindset. Ibig sabihin nito, kahit gaano kalaki ang kinikita mo ngayon, dapat ay lagi kang may takot na pwedeng magbago ang ihip ng hangin bukas. Hindi ito pagiging pessimistic o nega, kundi ito ay pagiging realistic. Ang mga taong nananatiling mayaman sa loob ng mahabang panahon ay yung mga taong marunong rumespeto sa pera kahit marami na sila nito. Alam nila na ang swerte ay pwedeng bawiin anumang oras, kaya lagi silang may nakareserve na bala. Heto ang isang mahalagang bahagi ng survival mindset, ang tinatawag na margin of safety o room for error. Sa Pilipinas, madalas nating sagarin ang ating budget. Halimbawa, kung ang sahod mo ay 20,000 pesos at ang gastos mo ay exactly 20,000 pesos din, wala kang margin of safety. Isang pagkakasakit lang ng anak mo o isang aberya sa motor mo, bagsak ka na agad sa utang. Ang pananatiling mayaman ay nangangailangan ng buffer. Dapat ay lagi kang may extra na pera na nakatabi para sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Sinasabi sa Psychology of Money na ang plano mo ay dapat may puwang para sa mga pangyayaring hindi ayon sa plano. Kung ang investment mo ay kailangang mag-return ng exactly 10% para mabuhay ka, masyadong delikado ang sitwasyon mo. Pero kung kaya mong mabuhay kahit 5% lang ang kitain nito, iyan ang margin of safety. Para sa isang specific actionable guide, simulan mo ang pagbuo ng iyong emergency fund na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses. Kung ang gastos mo sa isang buwan ay 15,000 pesos, dapat ay meron kang 45,000 pesos hanggang 90,000 pesos na nakatabi sa isang separate na bank account.
Ito ang iyong survival fund. Hindi ito pambili ng bagong gadget o panggastos sa fiesta. Ito ay para sa just in case na mawalan ka ng trabaho o magkaroon ng emergency. Ang pagkakaroon ng cash reserve ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na huwag magpanik kapag bumagsak ang ekonomiya. Kapag may survival fund ka, mas kalmado kang makakagawa ng tamang desisyon imbes na mapilitang magbenta ng ari-arian sa murang halaga dahil lang sa kailangan mo ng panggastos. Ang isa pang practical na paraan para manatiling mayaman ay ang pagtanggap na hindi lahat ng success mo ay dahil sa galing mo. Tulad ng napag-usapan natin sa aral number 2, may factor lagi ang luck. Kapag tinanggap mo na bahagi ng yaman mo ay dahil sa swerte, mas magiging maingat ka na huwag itong sayangin. Sa kabilang banda, huwag mo ring sagarin ang iyong lifestyle. Kung kumikita ka na ng 50,000 piso ngayon, huwag kang gumastos na parang ang sahod mo ay 60,000 piso. Manatili kang low profile o simple hanggat maaari. Ang pinakamayamang tao na kilala ko ay hindi yung laging naka-designer clothes, kundi yung taong may sapat na ipon para hindi na magtrabaho habang buhay kung ayaw na niya. Iyon ang tunay na tagumpay sa pananatiling mayaman. Ang pagiging paranoid sa tamang paraan ay asset. Isipin mo na ang mundo ay laging nagbabago. Ang trabaho mo ngayon ay pwedeng palitan ng AI or automation sa susunod na 5 years. Ang negosyo mo ngayon ay pwedeng magkaroon ng bagong competitor na mas mura ang presyo. Kapag ganito ang mindset mo, lagi kang maghahanap ng paraan para mag-save at mag-invest sa iba pang bagay. Hindi ka magiging kampante. Ang mga taong bumabagsak ay yung mga taong naging kampante dahil akala nila ay forever na ang kanilang kasikatan o kayamanan. Tandaan, ang getting wealthy ay parang pag-atake sa basketball. Kailangan mo ng opensa. Pero ang staying wealthy ay parang depensa. Kailangan mong protektahan ang iyong ring para hindi ka matalo sa huli. Sa huli, ang layunin natin ay hindi lang ang maging milyonaryo sa loob ng 1 taon, kundi ang manatiling milyonaryo hanggang sa pagtanda at hanggang sa susunod na henerasyon ng iyong pamilya. Ang yaman ay hindi nasusukat sa kung gaano kalaki ang pumasok na pera, kundi sa kung gaano kalaki ang natira at lumago. Maging mapagkumbaba, maging handa sa aberya, at laging mag-iwan ng margin of safety sa bawat desisyon mo. Ang kapayapaan ng isip na dulot ng seguridad sa pera ay mas masarap kaysa sa anumang panandaliang luho na mabibili mo ngayon. Ang survival ang tanging paraan para hayaan ang compounding na gumana para sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Aral number 6. Tails, you win. Ang halaga ng pagkakamali. Sa ika-6 na aral na ito, tatalakayin natin ang isang konsepto na magpapabago sa tingin mo sa pagkakamali, at ito ay ang tails, you win. Sa mundo ng statistics at finance, ang tails ay yung mga bihirang pangyayari na nasa dulo ng isang graph, yung mga extreme events na hindi madalas mangyari pero may pinakamalaking impact. Ang aral dito para sa ating mga Pinoy ay simple lang. Hindi mo kailangang maging tama sa lahat ng oras para yumaman. Sa katunayan, maaari kang magkamali sa kalahati ng iyong mga desisyon at maging bilyonaryo pa rin sa huli. Ito ay dahil ang malaking bahagi ng tagumpay ay nanggagaling sa iilang home runs o yung iilang desisyon na naging sobrang tama, kahit na ang dami mong sablay sa gitna. Isipin mo ang mga malalaking kumpanya tulad ng Disney o Amazon. Bago sumikat ang Mickey Mouse, si Walt Disney ay nalugi sa napakaraming cartoons at muntik na silang mabangkarote. Pero ang isang tagumpay ng Snow White and the Seven Dwarfs ang nagpabago sa buong kumpanya nila habang buhay. Ganoon din sa Amazon, napakaraming palpak na produkto ang sinubukan nila, tulad ng Fire Phone, pero ang tagumpay ng Amazon Web Services ang nagdala sa kanila sa itaas. Sa ating buhay bilang mga Filipino, madalas tayong matakot sumubok ng bago dahil ayaw nating magmukhang tanga o mapahiya kapag nagkamali.
Pero ang totoo, ang pagkabigo sa 10 maliliit na sideline o business ay balewala kung ang pang-11 mong sinubukan ay naging big hit. Ang mindset na kailangan mo rito ay ang pagtanggap na ang pagkakamali ay bahagi ng proseso. Marami sa atin ang sumusubok mag-invest, halimbawa sa stocks. At kapag nakita nating bumaba ang halaga ng isang kumpanyang binili natin, pakiramdam natin ay talunan na tayo. Pero kung titingnan mo ang portfolio ng mga pinakamagagalingan na investors, mapapansin mo na marami rin silang talo. Ang kaibahan lang, hinahayaan nilang lumago nang husto yung iilang panalo nila habang pinuputol nila agad ang lugi sa mga talo. Ang kailangan mo lang ay ang survival para manatili ka sa laro hanggang sa mahanap mo yung iyong tail event o yung jackpot na pagkakataon. Huwag mong ubusin ang lahat ng puhunan mo sa isang subok lang para kung sakaling magkamali ka, may bala ka pa para sa susunod. Heto ang isang specific actionable guide para ma-apply mo ito sa iyong buhay. Kung meron kang extra na 10,000 pesos, huwag mong itaya ang buong 10,000 sa isang high-risk na business. Pwede mong hatiin ito sa 10 parts na tig 1,000 pesos bawat isa. Subukan mo ang iba't ibang maliit na ventures o investments. Maaaring ang 7 sa mga iyon ay malugi o walang mangyari. Ang 2 ay sapat lang para mabawi ang puhunan. Pero ang isa sa 10 iyon ay pwedeng kumita ng 10 times o 20 times ang laki. Ang isang panalo na iyon ang bubura sa lahat ng lugi mo at magbibigay sa iyo ng net profit. Ang sikreto ay ang pagsubok ng paulit-ulit ng hindi nauubos ang iyong core savings. Ang practical na paraan para sa ating mga kababayan ay ang pag-iwas sa all-in mentality. Huwag mong isugal ang pambayad sa kuryente o tuition ng anak mo sa isang sure ball na investment na narinig mo lang sa kanto. Ang tunay na diskarte ay ang pagkakaroon ng maraming maliliit na taya. Halimbawa, habang empleyado ka, pwedeng mag-aral ka ng bagong skill, sumubok mag-online selling sa gabi, o mag-invest sa low-cost index funds. Hindi lahat ng yan ay magiging successful agad at okay lang iyon. Ang importante ay nandyan ka pa rin at hindi ka sumusuko. Ang yaman ay hindi bunga ng pagiging perfect. Ito ay bunga ng pananatili sa laro hanggang sa dumating ang swerte mo. Dapat din nating matutunan na huwag ma-stress sa mga maliliit na talo sa araw-araw. Kung nagkamali ka sa pagbili ng isang gamit na hindi mo naman nagamit, o kaya ay nagkaroon ka ng bad investment na worth 5,000 pesos, huwag mo itong ituring na katapusan ng mundo. Ang bawat pagkakamali ay tuition fee sa University of Life. Ang mahalaga ay ang big picture. Tumingin ka sa iyong net worth paglipas ng 10 years, hindi paglipas ng 10 days. Sabi nga sa Psychology of Money, ang genius ay ang taong kayang gawin ang average na bagay habang ang lahat ng tao sa paligid niya ay nagpapanik. Maging kalmado ka sa gitna ng mga maliliit na pagkakamali dahil ang layunin mo ay ang mahuli ang iilang malalaking panalo sa dulo. Sa huli, tandaan mo na ang tagumpay ay madalas na nakatago sa likod ng tumpok-tumpok na kabiguan. Huwag kang matakot na magmukhang mali sa paningin ng iba sa loob ng maikling panahon. Ang mahalaga ay tama ka sa iyong long-term vision. Ang yaman ay para sa mga taong may sapat na pasensya at tibay ng loob na harapin ang mga tales ng buhay. Ang bawat no na matatanggap mo ay isang hakbang na lang palapit sa isang malaking yes na magpapabago ng iyong kapalaran. Panatilihin ang iyong disiplina. Huwag isuko ang iyong pangarap dahil lang sa isang talo at hayaan mong ang batas ng probability ang magtrabaho para sa iyong kinabukasan. Number 7. Ang tunay na gamit ng pera, kalayaan, freedom. Sa ika-7 aral na ito, tatalakayin natin ang pinaka-ultimate na goal kung bakit tayo nagpapagal sa trabaho at nag-iipon, at ito ay ang freedom o kalayaan. Sa ating kulturang Pinoy, madalas nating iugnay ang pagyaman sa pagkakaroon ng magarang kotse, malaking bahay, o mga branded na gamit. Pero ayon kay Morgan Housel, ang pinakamataas na uri ng dividend
o balik na may bibigay sa iyo ng pera ay ang control sa iyong sariling oras. Ang kakayahan na magising sa umaga at sabihin, kahit ano ang gusto kong gawin ngayong araw, magagawa ko. Iyan ang tunay na sukatan ng yaman. Ang pera ay hindi lang pambili ng gamit. Ito ay pambili ng option at pagkakataon na hindi ka maging alipin ng kahit sino o ng anumang situation. Isipin mo ang pakiramdam ng isang empleyado na may sapat na ipon sa bangko kumpara sa isang empleyado na isang kahig, isang tuka o paycheck to paycheck ang buhay. Kapag ang boss mo ay naging toxic o ang trabaho mo ay hindi na nakakatulong sa iyong mental health, ang taong walang ipon ay mapipilitang manatili at magtiis dahil kailangan niyang bayaran ang kuryente at tubig sa katapusan ng buwan. Pero ang taong may tinatawag na FU money o sapat na savings para mabuhay ng 6 na buwan hanggang 1 taon ng walang sahod, ay may kapangyarihang umalis at humanap ng mas magandang oportunidad. Ang yaman ay ang distansya sa pagitan ng iyong kasalukuyang problema at ng iyong kakayahang solusyonan ito nang hindi nagpapanik. Sa Pilipinas, marami sa atin ang biktima ng tinatawag na hustle culture. Akala natin, ang pagtatrabaho ng 80 hours sa isang linggo at ang pagkakaroon ng 3 raket ay ang tanging paraan para maging matagumpay. Pero kung ang kapalit naman nito ay hindi mo na nakikita ang paglaki ng iyong mga anak o wala ka ng oras para sa iyong sariling kalusugan, tunay ka bang mayaman? Sinasabi sa Psychology of Money na ang kawalan ng kontrol sa sariling oras ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi masaya ang mga tao kahit malaki ang kanilang kinikita. Ang kaligayahan ay hindi galing sa status. Ito ay galing sa autonomy o ang pagkakaroon ng laya na magpasya para sa sarili mong buhay. Heto ang isang specific actionable guide para maabot mo ang level na ito ng freedom. Ang unang step ay ang pag-build ng iyong base level of freedom. Ito ay ang pagkakaroon ng savings na katumbas ng 3 months ng iyong expenses. Kapag meron ka nito, hindi ka na matatakot kung sakaling malate ang sahod mo o magkaroon ng emergency. Ang pangalawang step ay ang job freedom, kung saan meron kang 1 year worth of expenses. Dito, pwede ka nang mag-isip na lumipat ng career o mag-start ng small business. Ang huling step ay ang financial independence, kung saan ang iyong investments ay kumikita na ng sapat para bayaran ang iyong lifestyle habang buhay. Huwag mong madaliin, ang mahalaga ay bawat 1,000 piso na naitatabi mo ay dagdag na oras ng kalayaan para sa iyong sarili. Ang practical na paraan para gawin ito ay ang pagbabago ng iyong why o ang dahilan kung bakit ka nag-iipon. Imbes na sabihing nag-iipon ako para pambili ng bagong motor, sabihin mo sa sarili mo, nag-iipon ako para mabili ko ang aking oras sa susunod na taon. Kapag ang motivation mo ay freedom, mas madaling magsakripisyo at umiwas sa mga panandaliang luho. Sa kontekstong Pinoy, ito rin ang sagot sa sandwich generation problem. Kapag pinangalagaan mo ang iyong finances at nakamit mo ang financial freedom, hindi ka magiging pabigat sa iyong mga anak sa hinaharap. Ibinibigay mo sa kanila ang kalayaan na mabuhay para sa sarili nila at ibinibigay mo rin sa sarili mo ang dignidad sa iyong pagtanda. Dapat mo ring mapagtanto na ang oras ang tanging resource na hindi mo na mababawi. Pwede kang kumita ulit ng 500 pesos, pero hindi mo na maibabalik ang 5 hours na sinayang mo sa traffic o sa trabahong kinasusuklaman mo. Ang yaman ay ang tool para makuha mo ulit ang oras na iyon. Kaya sa susunod na mag-iisip ka kung bibilhin mo ba ang pinakabagong gadget, itanong mo sa sarili mo, ilang oras o araw ng aking buhay ang katumbas ng presyong ito? Kung ang presyo ay katumbas ng 3 months ng pagtatrabaho mo, sulit ba ang gadget na iyon kapalit ng 3 buwan ng iyong kalayaan? Kapag ganito ang mindset mo, mas magiging maingat ka sa bawat sentimong lalabas sa bulsa mo. Sa huli, ang pinakamayamang tao sa mundo ay yung taong kayang mag-decide kung kailan siya magtatrabaho at kailangang magpahinga. Ang freedom ay hindi nangangahulugan na hindi ka na magtatrabaho kailanman.
Ang ibig sabihin nito ay nagtatrabaho ka dahil gusto mo, hindi dahil kailangan mo. Ito ang tunay na The Filipino Dream, ang mabuhay ng marangal, may sapat na oras para sa pamilya at walang inaalalang utang o kakulangan sa pera. Ang bawat piso na ini-invest mo sa iyong kinabukasan ay isang boto para sa iyong sariling kalayaan. Pahalagahan mo ang iyong oras dahil iyan ang tanging bagay na tunay mong pag-aari sa mundong ito. Aral number 8, Man in the Car Paradox. Sa ika-8 aral na ito, pag-uusapan natin ang isang psychological trap na madalas nating kinakahulugan bilang mga Pinoy. At ito ay ang tinatawag na Man in the Car Paradox. Napansin mo ba kapag may nakita kang dumaan na mamahaling sports car o kaya ay isang bagong model na SUV sa kalsada? Ang unang papasok sa isip mo ay hindi ang paghanga sa driver, kundi ang pag-imagine na sana ikaw ang nasa loob ng sasakyang iyon. Iniisip mo na kung ikaw ang nagmamaneho niyon, lahat ng tao ay titingala sa iyo, rerespeto sa iyo, at iisiping napaka-successful mo. Pero ang realidad, ang mga tao sa paligid ay hindi naman talaga humahanga sa iyo. Ginagamit lang nila ang gamit mo bilang benchmark para sa sarili nilang pangarap. Ito ang paradox o ang kabalintunaan ng karangyaan. Akala natin, kapag bumili tayo ng mga mamahaling bagay tulad ng designer bags, latest na iPhone, o sapatos na worth 10,000 pesos, makakakuha tayo ng respeto at admirasyon mula sa ibang tao. Pero sa totoo lang, ang mga tao ay mas nakapokus sa sarili nila kaysa sa iyo. Sinasabi sa Psychology of Money na ang pagpapakitang gilas sa pamamagitan ng material na bagay ay ang pinakamabilis na paraan para maubos ang pera, pero ang pinakamabagal na paraan para makuha ang tunay na respeto. Sa ating kultura na mahilig sa porma, madalas nating ubusin ang ating pinaghirapang sahod para lang mapansin ng mga taong hindi naman natin talaga gusto o hindi naman talaga tayo kilala. Ang tunay na kailangan ng tao ay hindi ang mamahaling gamit, kundi ang pakiramdam na sila ay mahalaga at respetado. Ang problema, akala natin ay pera ang shortcut para makuha ito. Pero ang respeto ay bunga ng iyong karakter, kabutihan, at integridad. Mga bagay na hindi nabibili ng kahit anong halaga ng salapi. Kung ang tanging dahilan kung bakit ka tinitingala ay dahil sa ganda ng kotse mo, kapag nawala ang kotse mo, mawawala rin ang respetong iyon. Ang yaman na ginagamit lang pambili ng atensyon ay parang isang maskara na kailangang palaging bago para hindi ka makalimutan. Napakapagod at napakamahal panindigan ng ganitong lifestyle. Heto ang isang specific actionable guide para maiwasan ang paradox na ito. Bago ka mag-checkout sa online shop o bumili ng mamahaling gamit, itanong mo ang The Identity Question. Tanungin mo ang sarili mo. Kung walang makakaalam na binili ko ito, bibilhin ko pa rin ba ito? Kung ang sagot ay hindi, ibig sabihin ay binibili mo lang iyon para sa validation ng ibang tao. Pangalawa, i-apply ang value over status rule. Halimbawa, kung kailangan mo ng sasakyan para sa pamilya, bumili ka ng model na functional at safe kahit 5 years old na kaysa sa brand new na high-end pero baon ka naman sa utang ng 5 years. Ang matitipid mong monthly amortization na aabot sa 10,000 or 15,000 pesos ay mas mabuting ilagay sa investment kaysa ibayad sa interes para lang sa status. Ang practical na diskarte sa Pilipinas ay ang matutong maging invisible wealthy. Hindi mo kailangang ipagsigawan sa Facebook o Instagram ang bawat tagumpay mo. Sa katunayan, mas safe ang buhay mo kapag hindi alam ng lahat kung gaano kalaki ang laman ng bank account mo. Iwasan ang tukso na maging ATM ng mga kumpanya ng luho. Ang tunay na yaman ay yung pera na nasa bangko o nasa investments mo na nagbibigay sa iyo ng peace of mind, hindi yung mga gamit na nagbibigay lang sa iyo ng stress dahil kailangan mong ingatan o bayaran buwan-buwan. Ang kalayaan mula sa panghuhusga ng ibang tao ay libre at iyon ang isa sa pinakamalaking tipid na magagawa mo sa buhay mo.
Dapat din nating maunawaan na ang mga taong tunay na mayaman ay madalas na hindi mo mapapansin sa kalsada. Sila yung mga nakasimpleng t-shirt lang at tsinelas pero hawak nila ang kanilang oras. Samantalang marami sa mga mukhang big time ay isang missed salary lang ang layo sa paglubog sa utang. Huwag kang magpaloko sa hitsura. Ang goal mo ay maging mayaman, hindi ang magmukhang mayaman. Kapag ang focus mo ay ang pagbuo ng yaman para sa seguridad ng pamilya mo, mawawala ang pressure na makipagsabayan sa kapitbahay. Mas magiging masaya ka sa simpleng buhay dahil alam mong mayroon kang backup na hindi nakikita ng iba. Sa huli, tandaan mo na ang pinaka-effective na palamuti sa isang tao ay ang kanyang kababaang loob at ang kanyang kakayahan na tumulong sa kapwa. Ang perang hindi mo ginastos sa pamporma ay perang pwede mong gamitin para sa edukasyon ng anak mo, para sa pagtulong sa magulang, o para sa iyong maagang pagre-retire. Ang respeto ay kusang dumarating sa taong hindi ito pinipilit makuha sa pamamagitan ng pera. Maging totoo ka sa sarili mo, pahalagahan mo ang iyong hard-earned money at huwag mong hayaang ang opinyon ng ibang tao ang magdikta kung paano mo gagastusin ang iyong kinabukasan. Aral number 9. Wealth is what you don't see. Sa ikasyam na aral na ito, hihimayin natin ang isa sa pinaka-importanting sikreto na madalas ay hindi natin napapansin. At ito ay ang katotohanan na ang wealth is what you don't see. Sa madaling salita, ang tunay na yaman ay ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. Sa ating kulturang Pinoy, kapag sinabi nating mayaman ang isang tao, ang agad nating tinitingnan ay ang richness o yung pagiging makapera sa labas. Tinitingnan natin kung bago ba ang sasakyan, kung malaki ba ang bahay, o kung laging nasa mamahaling bakasyon. Pero ayon kay Morgan Housel, ang mga ito ay simbolo ng pera na ginastos na, hindi ng yaman na naitabi. Ang yaman ay ang option na hindi mo pa ginagamit. Ito ang perang nasa bank account, stocks, o real estate na hindi mo pa kino-convert sa material na bagay. Isipin mo ang kaibahan ng pagiging rich sa pagiging wealthy. Ang pagiging rich ay nakikita sa kasalukuyang income. Kung kumikita ka ng 100,000 pesos sa isang buwan at ginagastos mo rin ang 100,000 pesos para sa iyong lifestyle, ikaw ay rich pero hindi ka wealthy. Sa katunayan, kapag nawala ang trabaho mo bukas, wala ka nang matitira. Ang pagiging wealthy naman ay ang pagkakaroon ng assets na hindi nakikita ng publiko. Ito yung taong baka luma ang sasakyan o simple lang ang damit pero may 5 milyong piso na nakatago sa kanyang mga investments. Ang yaman ay ang disiplina na huwag gastusin ang pera ngayon para magkaroon ka ng mas malaking kalayaan sa hinaharap. Ang problema nating mga Filipino, lalo na sa panahon ng social media, ay ang show-off culture. Pakiramdam natin, kapag hindi natin ipinakita ang ating kinikita, hindi tayo naging successful. Kaya naman, marami sa atin ang nagiging asset-rich, cash-poor. Punong-puno ng gamit ang bahay, pero kapag may nagkasakit sa pamilya, kailangang mangutang sa Bombay o sa kamag-anak. Ang aral dito ay kailangan nating baguhin ang ating definisyon ng tagumpay. Ang tunay na tagumpay ay ang invisible assets mo. Ito yung perang nagbibigay sa iyo ng kakayahang matulog ng mahimbing dahil alam mong kahit anong mangyari sa ekonomiya, may sasalo sa iyo. Heto ang isang specific actionable guide para mabuo mo ang iyong invisible wealth. Una, kailangan mong matutunan ang The Rule of One-Third. Sa bawat increase ng iyong sahod, halimbawa ay nadagdagan ka ng 10,000 pesos, huwag mong i-upgrade ang iyong lifestyle ng buong 10,000. Itabi mo ang 2/3 o around 7,000 pesos sa iyong investments at ang 1/3 or 3,000 pesos lang ang gamitin mo para i-treat ang sarili mo. Sa ganitong paraan, lumalaki ang iyong yaman nang hindi mo nararamdaman ang sobrang pagtitipid. Pangalawa, iwasan ang flexing. Huwag mong gawing habit ang pag-post ng mga resibo o mga bagong bili na gamit. Ang katahimikan ay isang form ng financial security.
Ang practical na diskarte sa Pilipinas ay ang pagtrato sa iyong savings bilang isang bill o bayarin na kailangang bayaran sa iyong sarili. Isipin mo na ang iyong future self ay isang pinagkakautangan mo na kailangang bayaran ng at least 20% ng iyong income buwan-buwan. Kapag naitabi mo na iyon, ang matitira na lang ang gastusin mo. Ang yaman ay nabubuo sa pamamagitan ng deferred gratification o ang pagpapaliban ng saya. Mas masarap ang pakiramdam na alam mong meron kang 1 million pesos sa bangko kaysa sa suot mo ang 100,000 pesos na relo pero wala ka ng pambayad sa kuryente sa susunod na buwan. Dapat din nating maunawaan na ang yaman ay nagbibigay ng option. Kung meron kang sapat na invisible wealth, may laya kang mamili ng trabahong gusto mo, may laya kang mag-retire ng maaga, at may laya kang tumulong sa kapwa nang hindi ka nabubutas. Ang mga gamit na nakikita ng tao ay mabilis maluma at mawala ang value. Ang sanang sasakyang binili mo ng 2 million pesos ngayon, paglabas pa lang ng talyer, bawas na ang halaga niyan. Pero ang 2 million pesos na inilagay mo sa isang maayos na investment, paglipas ng 10 years, pwedeng maging 4 million pesos o higit pa. Iyan ang pagkakaiba ng gastos sa yaman. Sa huli, ang goal mo ay maging low-profile millionaire. Huwag kang matakot na magmukhang ordinaryo sa paningin ng iba. Ang mga taong kailangang magmukhang mayaman ay madalas na sila yung mga walang tunay na yaman. Ang taong tunay na wealthy ay walang kailangang patunayan sa kahit sino. Mas mahalaga ang iyong inner peace at financial security kaysa sa validation ng mga taong makakalimutan ka rin naman pagkalipas ng ilang minuto. Ang yaman ay ang iyong silent partner sa buhay. Nandyan lang siya, hindi maingay, pero handang protektahan ka sa anumang oras ng pangangailangan. Aral number 10. Maging reasonable kaysa rational. Sa ika-10 at huling aral na ito, tatalakayin natin ang pinaka-practical na mindset na dapat mong bitbitin sa iyong pag-asenso. At ito ay ang pagiging reasonable kaysa sa pagiging rational. Sa mundo ng finance, madalas nating marinig na dapat tayong maging rational o yung laging lohikal ang decision base sa numbers at graphs. Pero ang totoo, tayo ay mga tao, hindi tayo robots or spreadsheets. Meron tayong emotion, meron tayong takot, at meron tayong pamilya na kailangang protektahan. Ayon kay Morgan Housel, mas mahalaga na ang iyong financial plan ay reasonable o makatuwiran para sa iyong situation kaysa sa ito ay rational o perpekto sa papel pero hindi mo naman kayang panindigan sa totoong buhay. Isipin mo ito sa usapang investment, ang pinaka-rational na gawin ay ilagay ang lahat ng iyong pera sa stock market dahil sa loob ng many years, ito ang may pinakamataas na balik. Pero kung ang bawat pagbaba ng stock market ay nagiging dahilan ng hindi mo pagkakatulog sa gabi o pag-aaway ninyong mag-asawa dahil sa kaba, hindi yun reasonable para sa iyo. Ang pinakamakatuwirang desisyon ay ang gumawa ng plano na hahayaan kang makatulog ng mahimbing. Baka para sa iyo, mas okay na ang 20% ng pera mo ay nasa savings account lang na walang interest, pero sigurado kang nandyan lang iyan kapag kailangan mo. Hindi iyon ang pinakamatalinong desisyon sa math, pero iyon ang pinakamatalinong desisyon para sa iyong mental health. Sa ating kulturang Pinoy, napaka-importante ng emotion at relasyon. Minsan, may mga desisyon tayo sa pera na hindi lohikal sa paningin ng iba, tulad ng pagpapatayo ng bahay para sa ating mga magulang o ang pag-aaral ng ating mga kapatid. Sa paningin ng isang financial calculator, gastos lang iyan na walang ROI o return on investment. Pero sa puso ng isang Filipino, iyon ay isang reasonable na desisyon dahil nagbibigay ito ng kaligayahan at kabuluhan sa ating pagtatrabaho. Ang yaman ay hindi lang tungkol sa pagpapalaki ng net worth. Ito ay tungkol sa paggamit ng pera para mabuhay ng maayos at masaya ayon sa iyong sariling values. Heto ang isang specific actionable guide para ma-apply mo ang pagiging reasonable gamit ang English words para sa numbers. Una,
Gawin mo ang sleep test. Tignan mo ang iyong mga investments o ang iyong business. Kung ang nararamdaman mo ay palaging stress at hindi ka na makapag-focus sa ibang bagay, ibig sabihin ay masyadong risky ang iyong ginagawa. I-adjust mo ang iyong portfolio hanggang sa maramdaman mong peace of mind na ang kapalit nito. Pangalawa, gumawa ka ng fun fund. Imbes na maging sobrang tipid, rational, na bawal gumastos kahit 5 pesos para sa sarili, mag-set ka ng 5% o 10% ng iyong sahod na pwedeng-pwede mong gastusin sa kahit anong gusto mo ng walang guilt. Ang pagkakaroon ng reward system ay mas reasonable dahil mas madali mong mapapanindigan ang pag-iipon sa loob ng long term. Ang practical na diskarte sa Pilipinas ay ang pag-iwas sa pakikinig sa lahat ng financial gurus na nagsasabing kailangan ganito o ganoon ang gawin mo. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang takbo ng buhay. Kung komportable ka na mag-ipon sa kooperatiba o sa Pag-ibig MP2 kaysa sa mag-trade ng crypto, gawin mo yon. Ang pinakamagandang investment plan ay ang planong stickable o yung kaya mong gawin ng tuloy-tuloy sa loob ng 20 or 30 years. Ang consistency ang tunay na susi sa yaman at mas madaling maging consistent kung ang ginagawa mo ay swak sa iyong personalidad at nararamdaman. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa isang sapatos na hindi mo naman kasya kahit gaano pa ito kaganda sa paningin ng iba. Dapat mo ring matutunan na maging mapagpatawad sa iyong sarili kapag nagkakaroon ka ng irrational na gastos paminsan-minsan. Tao ka lang at ang pagkakamali ay bahagi ng pagkatuto. Ang mahalaga ay hindi ka lumalayo sa iyong reasonable goal. Ang pera ay dapat magsilbi sa iyo, hindi ikaw ang magsilbi sa pera. Kapag ang focus mo ay ang maging reasonable, mas magiging maluwag ang dibdib mo sa bawat desisyong gagawin mo. Hindi mo kailangang maging perfect investor. Kailangan mo lang maging sapat na disiplinado para hindi magkaroon ng malaking sablay na sisira sa iyong kinabukasan. At dito nagtatapos ang 10 aral mula sa librong Psychology of Money by Morgan Housel. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang yaman ay isang personal na journey. Walang iisang tamang sagot para sa lahat. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang mabuhay ng marangal, payapa at masaya kasama ang mga mahal sa buhay. Gamitin mo ang mga aral na natutunan natin. Mula sa pagkontrol sa iyong behavior, pag-unawa sa luck at risk, pagpigil sa greed, paggamit ng compounding, at paghahanap ng kalayaan para makabuo ng buhay na ipagmamalaki mo. Tandaan, ang pera ay tool lamang. Ang tunay na kayamanan ay ang buhay na nabuo mo gamit ang tool na iyon. Gawin mong simple, gawin mong practical, at higit sa lahat, gawin mong makatuwiran para sa iyo at sa iyong pamilya. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan ninyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat!